Bakit may pechay? Ay, may pechay. Nilalagyan pa talagang pechay yun? Hindi, di ba? Sinigang pechay. Bakit nga ba ako bumili ng pechay? Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Ayan, sa sobrang tagal po naming nawala. Parang hindi ko na alam kung paano mag-intro. Meron po tayo ngayon mga iluluto. Ayan, makikita nyo naman po. O, mayroon po tayo ditong 1 kilong karne. May halo po yan na mabuto-buto. Ayan po. Makikita po ninyo. Tapos may halo-halo po yan. Kasi sa Talipapa lang naman po kami bumili ni Daddy D at medyo malayo-layo ang aming palengke. Sa Talipapa lang kami. Ayan po, meron tayo ditong gabi. May sitaw. Pero, bakit may pechay? Ay, may pechay. Nilalagyan pa talagang pechay yun? Hindi, di ba? Sinigang pechay. Bakit nga ba ako bumili ng pechay? Panilaga mo yan, panilaga yan. Pangnilaga nga pala yan. Wala po kasing okra. Tapos bigla akong napabili ng pechay. O, bukas ko na lang yan. Iba na lang yan. Ang bala ko sana kasi, ang nasa isip ko, Dad, ilalaga siya. Sinigang nga pala yung gagawin namin. Sinigang sa bayabas. O, marami na po kasi kaming mga bayabas ngayon. Pero hindi pa po sobrang dilaw na hinog na hinog. Pero pwede na pong pang sigang. Ayan, magsisigang po kami ngayon. Para naman po ma-utilize natin yung mga prutas-prutas natin dyan. At naku, nahuhulog na naman po dahil hindi naman po lahat kayang ubusin at nagsabay-sabay na naman po talaga ang bunga na hinog na naman po. Kasi nung nakaraan maliliit pa, ngayon alalaki na, ang bilis lang po talagang lumaki. Ayan, mamitas po muna tayo ng ating bayabas. Ayan, dahil syempre po si Daddy D ang matangkad, edi si Daddy D po ang mangunguha. Oh, ayan, tingnan nyo naman po. Yung hinog na hinog lang, Dad, ah. Ano yan? Ay, pwede na siguro yan. Wala namang dilaw na dilaw pa eh. Meron sa Bagong ulan po. Malakas po kasi ang ulan. Ayan. Ang dami-dami na naman pong bunga ng ating bayabas. Parang hindi pa yan, Dad, ah. Okay na yan? Pwede na? Hindi pa pwede. Di kain natin eh. Ang dami nga po. Tingnan nyo naman po. Oh, ayan oh. Sama-sama na naman ang mga bunga. Pagkadami-dami na naman po. At kumain na ang ating nanghimitas. Nakain ko na yung mga malibalang. Ayan. Oh. Ayan. Hinog, oh. Ay, ayun. Sa loob ang hinog, Dad. Oh. Sa loob. Oh, ayun oh. Doon. Ayun oh. Lalaki Ito pa, pa. oh. Saan? So, Ayan. Di pa po siya madilaw na madilaw, pero susubukan na po namin gamitin. Ayun pa. Ay, naku, Dad, ang lalaki din eh. Ayan po, oh. Tingnan po natin. Ayan, oh. di ba pa pwede to? Ayun, oh. Ayun ang mga dilaw. Dito siguro yan. Kaso baka hindi mo abot. Abot mo, hilahin mo yan. Yan, sanga na yan. Ayun, oh. Tangkad naman ikaw eh. Ito ang mahin. Yan nga yung mga hinog. Yan yung nakita natin kanina. Malambot ako eh. Malambot talaga. Babagsak na nga yan eh. Dandahanin mo lang. Abot talaga ni Daddy. Ayun. Sa kabila kaya ako. Sa kabila ka kaya. Labas ka na lang doon. Kasi mas marami doon. Ito pa po oh. Ayan oh. Oh. Ayan, ito mga hinog. Dito pala may hinog sa loob. Ito pala laki oh. Ayan pa oh. Ito pa. Patabi niya pa. Ito kamo oh. Ayan. Diyan marami. Oh. Ayan oh. Pwede ito ng pansigang to. Ang sigang na talaga. Goods na yan. Grabe po, ang dami na namang bunga. Makikita nyo, ayun oh. Kahapon to, nagkuha dito ang harabos kahapon eh. Habang nagluto kami. Hindi nila kayang agarin na. Abis pag Bakbakan ka mo nila ng todo at naku, masisira na naman. Magkakandahulog. Ang dami na naman pong bayabas. Hindi tayo makano ah. Babo jam. Kung marami-raming Sabay-sabay lang hinog. kasabay-sabay na. Kaso nga, may bagyo, baka mahulog naman yung mga yan. Yan. So, Yan, okay na yan, Dad. Sakto na yan. Hindi naman kailangan natin masyadong madami. oh, yun ang kagandahan. Yan, pwede na. Di bali nang hindi sobrang hinog ang mahalaga. Dali, Dad, umuulan na. Pa.
Masarap po na to. Ako ay. Yan o, may mga hinog. Okay na po yan, makakaasim na yan. Pwede na yan? Pwede na yan, sobrang dami na nga yan eh. Mangunguha pa ako mamaya pang ano. Mamaya na lang pangkain. Panglafang, ayan. Ganito po karami yung ating nakuha, pero hindi naman po yan lahat ipangsisigang natin. Kasi ito po yung mga hinog, tingnan nyo po ang laman yan. Oh. Pwede na pong pang ano talaga yan, pang sigang. Tingnan po natin yung mga hinog na. Nasaan ba ito? Ha? Nasaan ba ito? Isasama ba? Tinatanggal ba yung buto? Ngayon pa lang po talaga ako magsisigang ng karne sa bayabas. Dati po kasi, yung sa bangus, sinasama ko naman dati. Pinakukuluan ko. Pag sa bangus kasi, gumagawa po kasi talaga ako na to sa Marikina dati. Pero sinasama ko yung buto. Tapos inaano ko lang siya, dad. Sinasala ko siya. Pero sa pagpapakulo, kasama siya. Kasi yung mga lamukot na yan, yan yung maasin. Hinugasan na po ito ni Daddy D. Oh, mga hinog na po yan. Talagang maasim na po yan. Maasim na rin po ito. Ang gawin na lang po natin ay anuhin po natin. Salain po natin mamaya. Parang ligisin. Piga-pigain. Para mas lalong lumabas po yung asim. Hindi naman po natin kailangan kasi ng sobrang asim. Dahil alam nyo naman po, si Tatang baka mag-ukad-ukad. So ang ating pong asim na to talaga ay yung sakto lang, kaya bayabas na lang po yung ating ano. Hindi naman po kasi maasim talaga ang bayabas na kasing asim ng mga sampalok kapag ginamit natin po siya sa pagluluto. Hindi po siya ganun, hindi ganun ang effect niya. Hindi sobrang asim. Pero di ba mataas po ang vitamin C na to, kaya hindi po tayo sure. Tapos yung ating pechay na ngayon ko lang naalalang hindi nga pala nilalagyan ng pechay para po pa yan sa nilaga. Ay gagawin na lang namin yang ibang ulam. O, ito hindi na po natin to isasama yung iba. Okay na po ito. Tapos putol-putulin ko lang po itong mga sitaw. At aayusin ng gabi at lalagyan ko lang po ng sibuyas. Then balikan po namin kayo pag magluluto na po. Ayan, pakuluan po muna natin ang ating karne sa medyo konti lang na tubig. Para lumabas lang yung mga impurities para matanggal muna natin. Tapos palambutin natin. Ayan, lagyan na po natin ng sibuyas. Naitanggal na po natin kanina yung mga impurities. And nalagyan na rin po ng additional na tubig. Kasi ang bilis po pala ng ano na to, kalan. O yan, lagyan na rin po natin ng asin. Para naman magkaroon na po ng lasa. Tapos hintay-hintay lang po natin kasi yung karne po ay medyo medyo makunat-kunat. Kaya medyo matagal-tagal ang ating pagpapakulo, palagay ko. Mamaya na po natin ilagay ang ating mga gulay. Ayan, ito po ay malambot-lambot na. Ilagay na rin po natin ang ating mga gabi. Ilagay na po ang ating gabi. Ilagay na rin po natin ang ating sitaw. Sabay-sabay na natin. Wala na siyang magsabay-sabay ng lambot. Ilagay po natin sa isang sulok ang ating sitaw. Dagdagan na lang po natin ng sabaw maya-maya. Kakaawa yan? Para madaling tingnan mamaya kung sino na ang malambot. Para hindi watak-watak. Dadagdagan po kasi natin yan ng sabaw. Tapos yung atin po mga bayabas, ayan po ang ating bayabas. Ilagay na lang po natin dito sa gilid kasi kung liligisin natin mamaya, madali siyang kunin para hindi watak-watak. Palambutin lang po muna natin. Parang yung ginagawa din po natin sa ano, sa sampalok. Liligisin din po natin mamaya para talagang kumalat yung medyo asim niya. Pero hindi po natin papaasiman ng masyado, alam nyo naman po ang kwento ng ating mga asim-asim na yan. Ayan. Takpan po muna natin para mabilis maluto. Ayan, mukhang matagal-tagal na rin po. Tingnan natin kung pwede nang ligisin ito. Lagi ko pwede na rin. Testing tayo. Testingan natin. Ayan.
Ayan o, dito natin i-ano sa mangkok. Alisin po kasi natin yung ano, yung buto. Oh, 'di ba? Yan ang gagawin nating pang-asim. Kasi kapag inano natin, sinama natin yung buto, mamaya pag nadurog po ito, napakahirap naman kumain ng may buto. Sobrang hirap. Hindi tayo makakakain ng maayos. Tanggalin natin yung mga bayabas natin. Magkakalaglag po kasi talaga ang buto na to kapag lumambot. Kasi malambot na nga siya eh. Hirap naman kumain ng ulam na yan. Papangat pa yan sa ating mga ngipin. Ligisin na lang natin. Para din pong yung sampalok. Diba pag naglagay po tayo ng sariwang sampalok, iligis din po natin yan, dinudurog natin. Malambot na po. Actually malambot na ang ating gabi at ang ating sitaw. Dagdagan na lang po natin ng konting sabaw yan. Tapos ilalagay po natin to. Tapos ang timpla niya po ay masarap na. Ayan. Dito po natin dahil ano nga po, ang buto kailangan matanggal. Yan po ang bonggang pang-asim natin. Tatansyahin lang po natin yung makukuha nating pang-asim dito. Matamis yun. Ano tatamis yan? Matamis din yan. Hindi naman to sobrang hinog, pero maasim po ito kasi nga maniba lang siya. Kaya ilagay po natin dito, wag nating i-direct doon. Para matansya po. Katsa nga, maganda nga katsa eh. Wala tayong katsa. Ito na lang sa ating salaan. Hugasan natin ang sabaw din. Para makuha natin yung katas. At para po matansya natin ang paglagay. Kung medyo maasim-asim na, tama na. Huwag na sobrang asim. Para naman hindi maging ano kay tatang pahirap. Siyempre mahirap din po kasi pag nag-uukad-ukad talaga. Yan. Try po natin ito. Pero pag hindi pa siya maasim-asim, balikan natin yan. Malinis naman po yan. Oh, tipi yan. No. Sabi niya, asim yan. Anin ko yan. Kung karne pa yan, sabi niya. Kung karne pa yan, karne ang hinihintay ko. Huwag po nating biglain. Baka po maasim. Magtira po tayo ng konti. Yan, magdagdag pa po tayo ng tubig. Timplahin po namin ito. Hindi na po rin kami maglalagay ng sili. Isa pa po yun sa hindi namin talaga nilalagay kapag kasama namin si tatang. Dahil ang chili po, ang anghang talagang top 1 din sa pampaukad po yan. Tikman lang po namin ito at lagyan ng pampalasa pa at ng patis. Tapos kakain na po kami. Ganun lang po kabilis. Tikman po natin. Tikman ulit. Kasi natimplahan na po natin. Sarap! Sobrang sarap. The best ang asim. Hindi masyadong maasim. Sakto lang. Hindi nawawala yung lasa ng sinigang. Sinigang talaga siya. Pero hindi sobrang nakakapang ano yung asim. Saktong-sakto pala kay tatang ang bayabas. Wow, sobrang ano na to, sobrang subtle lang siya, parang napaka-mild na sinigang. Pero masarap po talaga, malinamnam. Yan, kain na po kami. Ayan, kakain na po kami nila tatang. Tatlo kami. At si Otep ay medyo ano-ano pa ang pakiramdam. Napakauso po kasi ng mga sakit-sakit. Nabibinat ta? Kasi sobra ding lamig kasi sa ano po, sa labas, sa school. Aircon sila. Tapos pag naglakad siya sa tanghali, minsan hindi na binubuksan ang payong. Alam niyo naman ang mga batang lalaki. Walang pakialam yan, susugod na lang sa ano, sa ulan. Mabasa ang payong. Mabasa ang payong. Kasi nga nilalagay sa bag po ang payong. Eh alam nyo naman po, si Otep kasi ay di po ba ay ano yan, asthmatic yan ng simula pagkabata. Kaya ang dali niya pong kapitan talaga.
Ayan, kain po tayo. Tatlo po kami dito. Ila tatang. Ang kanin namin isang wataw. Kala mo naman kaya namin ubusin. Kunti lang. O, diba? O, na. Ang kanin po namin ay isang ano na, para hindi na po kami naglalagay sa, mas lumalamig pa po yung nilalagay kasi sa bandiha, ay sa ano to? Paano? Sa bowl, tapos hindi naman namin nakakain ng lahat. O, at least yan, nasa rice Ayun, mga cooker. karabas. Tapos tatakpan. Mga kaharabas talaga. Wala ka sa harabas. Nasanay ako sa harabas. Wala ka sa harabas. Si Daddy D. Kain tayo guys. Pero mga kaharabas din naman po talaga kayo. Di ilan lang yung hindi. Sumabit pa. Yan. Sarap. Sarap din kasi ng ano na, combination ng ano ng Kain po. bayabas sa gabi. Ibalik muna natin dito. Okay, sakto na dyan? Okay lang dyan? Huwag na. Ha? Di ano natin. Ano? Sa likod. Sa gabi, no? Masarap siya sa gabi ta. Ang bayabas. Yung kombi niya, walang ang okra eh. Parang hindi uso okra. Meron. Kaso hindi tayo bumili. Wala doon sa ano? Ang binili mo. Lollipop. Ay, pechay. Ang binili mo. Pechay Hindi ko alam kasi kung saan nakita nalagay ko. pechay mo. Oo nga. Nagulat ako. Nagbili akong pechay. Kasi ang naisip ko talaga, ano, nilaga. Pero, alam ko naman sinigang din kasi may sitaw nga at gabi. Yan yun siguro ito. Lutang. Dito. Ano nga siya tang? Makapal ang ano ng baboy. Kapal ang taba. Tagal pa yung lambutan niya. Medyo matagal na tutang pinalambot. Ang ano po kasi dito, hindi pa rin po bumababa ang presyo. Hindi ko po alam sa ibang lugar kung parehas din dito sa amin. Pa-comment down po kung pare-parehas po tayo na ang presyo po ng baboy sa palengke namin ay 420. Sa Talipapa, mas mura po ito, 390. Kaso nga, Sa supermarket, 240. 457. 457 po sa supermarket sa Robinsons. Pero napaka ano naman tender no. Napaka ano niya, napakalambot ng karne doon sa ano sa Robinsons. Ito ano, makunat. Hindi ay min talagang tunay naman. Kasi ibig sabihin siguro to mga backyard lang tang no. Backyard na Baka inahin to. alaga. Kasi po 'di ba? Gano'n naman kapag mga tali-tali pa pa, yung iba sarili nilang katay. Makas pa ang naman. O 'di ba tang, hindi masyadong maasim, sakto lang sa inyo. Sakto kay tatang po ang bayabas na hindi masyadong hinog. Hindi pa kasi yung tang masyadong hinog, maniba lang yung ano. Pero kung hinog yun, palagi ko, dad, hindi ganito ang asim. So, sobrang asim talaga siya. Kasi sa bangus po, ang susubukan ko yan, lalo na nung sa Marikina kami, hinog na hinog talaga yung binibenta. Napaka-asim. Asim siya talaga. Malasa yun. Mga ano. Wala sa tang. Ito, saktong-sakto lang yung ano niya. Parang ano lang siya, nagkaroon siya ng linamnam na kakaiba. Kasi pag sampalok, ramdam mo ang asim. Ito, nagkaroon siya ng ibang flavor ba? May tamis. Basta nagkaroon siya ng distinct na flavor na kakaiba. Yung sinigang. Tapos okay yung combination nila ng gabi. Kami pa lang ito, alam mo ano. Alam mo ng bayabas. Sa bayabas pa eh. Yun nga lang po talaga, maamoy talaga. Lalong hinog. Kung hinog, nako yung iba po talaga ayaw. Kasi sinasabi nila maamoy talaga. Lalo na kung sa loob po ng bahay lulutuin. Nako, ang tagal na nabala. Nabalap ng mga hindi naman maano ang amoy nun eh. Parang amoy babas lang din. Hinog. Kaso yung ibang atang, ang ano nila, kapag tumagal na siya sa hangin, parang nagiging amoy, ano daw, amoy putok. Kapag po ano, di po ba, sa mga iba po naka-experience din, kapag tumagal na sa hangin yung amoy ng bayabas na yung hinog na hinog, yun daw, yung medyo nangangamoy putok na siya. Ganon din yung parang langka.
Di ba ganun din ang ano nila? Kahit napakabango, pag tumagal na siya sa hangin, yun ang nagiging ano niya, epekto. Pero pag una, masarap. Ay, medyo ano siya ta? Kung Kung hindi nyo carry ang meat pang, Kanin. ano, pang masarap Sabaw. na Pangsigang. Santol. Parang hindi pa ako nakasubok na yung tang sa sinigang na baboy. Sa bangos. Masda, sarap yung santol. Hindi pa ako nakasubok. Nang Nakasubok na ba tayo ng santol? Di pa. Hindi pa. Hindi pa po kami nakasubok ng santol. Sa bahay, sa Bulacan, malaki. Sa Bulacan, madalas. Nilog ng santol. Nakakain na pala tayo. Nakakain na ako. Marikina. Hindi sa Marikina, sa Bulacan. Kaya nga. Kaya inang, Dito sa atin, wala pa. wala. Hindi pa ako nakasubok dito. Pero sa Bulacan, madalas ang santol. Kaming tatangot, pag bangos ang bibilin tatang sa palengke. Bulacan kasi tang. Basta may santol na Bilig sila sa santol. tinda. Yun ang binibili ng pangasin, santol. Si Inang nagsasantol talaga. Biabas, Mangga, pwede rin. yan eh. Mangga, nakakin kaya. Yun ang hindi ko pa Sinigang sa natin. mangga. Mangga maasim din. Kasi maasim eh. Parang ano yun, Ang natikman ko sa Baliwag are santol. parang sampalok din. Ang mangga. Matalabang asim. Pero masarap. Kung wala asim. Wala ukad. Wala ukad. May ukod ah. Hindi makapagsabaw eh. Ako si Nico nakagmana kay lolo niya. Nukad din. Nag-uukad-ukad na rin po. Nung nakaraan akala namin kung ano eh. Si Mama Tisay naka-emo mode na naman dun. Snappy oh. Mamaya na ang eat. Pagkakain namin eh. Sarap. Dad, marami pang kanin. Sa babang gusto ko. Sarap ang sabaw no. Ayoko ng kanin. Sabaw patang. Ganun. Mayroon pa. May pa doon. Sinabawan nga namin yan. Sarap kumain dito sa bukid. Lamig nga dito sa loob. Aliwalas. Saka malamig sa loob ng bahay kahit na umuulan, maano, Presko. mainit. Ano ba yan? Si Badong sa ilalim ko. Kinakaskas yung ulo niya sa Parang ano. nag-picnic. Ay. Makain. Kain na. Karne. Kaya? Hindi ka ako tatitikling eh. Sinigang sa bayabas kami. Yung ba, wala kayong matawag. Tikling lang yun. Malet. Oo, ganyan kalaki oo. Abo. Payat man kasi ang mga manok ni tata ngayon. May nanggulo sa akin may nanggulo sa garden ko. Ang garden ko, bagong tayo, kinanyan. Tinyarador ko, hindi ko tinama. Nag-crave ako ngayon, nanghingi ako. Pero pag nagdali pa ng garden ko yung isang muna yung tayo. May nakakatawid kasi. Kaya ko rin ko niya. Makakatawa nun eh. Tandang na yun eh. Nakakatawid kasi. Tantang, tinolatang. Dinakbakan ko ng lagay ng papaya para dumama eh. Eh, pagka yung ibang magbini eh. Malasa naman. Taba-taba. Yun, malaki nga. Payat naman. Wala rin. Hindi mo sa palasa. Hinog ang papaya. Mahinog na. Lasa na yung hinog. Masarap, malasa talaga ang mga native. Ako ba dong? Pinapay pa yung baon ni Badong ay. Nasabi ko sa yung... Hindi, sa'yo mga bangit na may unano na... Yung maliit. Mm. Ayun na yon. Mm. Yun ang itlog. Lagay pala eh. Kalsiyat. Lalo na kung nakakalabas yung bantam natin. Pero nahawakan ko. Yung bantam pala na yung tang, pwede rin makalahi pala yan sa manok na ano pag... Ay, hindi rin siya aabot ang no, maliit. Pero nahawal ko rin eh. Nahawal ko rin. Malaki naman ang katawan niya. Bilog. Malik nga lang. Snappy salute ka dyan ha. Sarap. Ayan. Tapusin lang po namin ang pagpapapak at paghigop-higop ng sabaw
Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel kahit na po medyo madalang at sobrang busy po talaga. Nagkakasabay po kasi ang aking pagtuturo, ang mga gawain sa school. Di syempre, once na nagtuturo ka, marami pong chine-checkan. Gagawa ka ng mga materials mo, mga teaching materials mo, tapos mag-check, tapos aaralin mo pa po yung iyong mga ituturo. Tapos nagti-thesis writing po ako. Tapos nagki-critic reader pa po sa mga thesis po ng mga third year students namin kasi kailangan din po namin yun. Kailangan po namin tulungan yung aming mga students. Kaya sobrang dami po talagang trabaho sa school. Kaya ang dalang-dalang po talagang makapag-vlog. Kapag weekend lang po na wala pong ulan, ayan, kahit po umambon kanina, ngayon naman po ay medyo umaraw-araw. Na-enjoy naman po ni Tatang ang ating bayabas. Sana naman po hindi mag-ukad-ukad si Tatang. Kasi hindi naman po masyadong maasim siya. Kaya lang syempre mataas po kasi ang vitamin C na to. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Ano Tang, kamusta ang Thank you po sa panood. ang inyong ukad-ukad ba? Balitaan nyo nga muna sila Tang sa inyong ukad-ukad. Okay na ba? Ay medyo hindi pa rin nawawala pagka medyo nagkamali ng Nakain. O pero nakikisabay kayo sa Team Harabas eh. Madalas ang kain ni Tatang sa Team Harabas eh. Anghang-anghang pa naman ang mga pagkain na yun. medyo sa mga pagkilos. Ulto sa paghiga pag medyo Pag maling bangon. hindi maganda ang pagkahiga. Kasi meron daw talaga Tang dapat na side Ano? kung saan ka lang nakahiga. Parang acid mo ay hindi nag-build up. Di po ba? Hirap mahirap hanapin yung Mahirap talagang tansyahin. gusto niya. Yung ayaw pala niya. Kasi Laging gustong kasi di ba Tang, sabi nga ng doktor habang buhay daw yung pagiging acidic, yung may hyperacidity ka. Kailangan mo lang talaga i-control ang pagkain, ang pagkilos at saka yung mga bagay-bagay na nakaka-trigger po sa Yun, nakaka-trigger sa kanya. sa hyperacidity. And of course, syempre po kauna-unahan po doon yung alis dyan! Ito mga aso na to, yung mga aso ko po kasi yung aming tripod. Ay, nahawakan ko, Hinahawakan, binubunggo yung tripod eh. Salamat po sa panood. Yan, hindi natuloy. Ano ba yan? Ayan, gusto na po makisalo kasi. Maraming salamat po. God bless po.